Ika-10 kabanata, mga tanong at sagot ng rapture. Alam kong marami ka pa ring katanungan tungkol sa nangyari at bakit. Narito ang mga sagot sa ilang tanong na naisip kong itatanong mo sa akin kung kaya mo. 10.1. Bakit ako naiwan? 10.1. Punto isa, ako ay isang mabuting tao? Hindi, hindi ka mabuting tao. Ang mga taong na-rapture ay hindi kinuha dahil sila ay mabubuting tao rin. Tandaan na sinasabi sa atin ng Biblia na walang sino man ang mabuting tao. Walang gumagawa ng mabuti? Wala, kahit isa. Roma 3:12. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga Romano 3:23. Dapat mong matanto na ang Diyos, hindi ang mga tao, ang hukom kung ano ang mabuti. Kung tinutukoy ito ng mga tao, magkakaroon tayo ng iba't ibang pamantayan. Kung gayon, saan tayo pupunta? Kaninong pamantayan ang gagamitin? Hindi lang iyon gumagana. Hindi tayo maliliit na Diyos. Sa halip, ang Diyos ang pamantayan. Sinabi ng Diyos na kailangan mong maging perpekto para makapiling siya at mabuhay sa langit. Hindi tayo perpekto at alam iyon ng Diyos. Kaya nga sinugo niya si Jesus, ang kanyang anak. Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. Inilagay ng Diyos ang kasalanan ng lahat kay Jesus at ipinako siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Namatay si Jesus para iligtas ang lahat. Binuhay muli ng Diyos si Jesus upang ipakita na ang kamatayan ay natalo. Ginawa ito ng Diyos para ipakita sa iyo kung gaano kanya kamahal. Kailangan mo lamang na makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng pagpili na maniwala. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Masdan, ang lahat ng bagay ay naging bago. Datapuwat ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos, na siyang nagpapagkasundo sa atin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Hesukristo at nagbigay sa amin ng ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, na ang Diyos ay kay Kristo na ipinagkasundo ang sanglibutan sa kaniyang sarili, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga pagsalangsang, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kami nga ay mga embahador alang-alang kay Kristo, na para bang ang Diyos ay namamanhik sa pamamagitan namin. Kami ay namamanhik sa inyo alang-alang kay Kristo, na makipagkasundo kayo sa Diyos. Para sa Kanya na hindi nakakaalam ng kasalanan, ay ginawa niyang kasalanan para sa atin, upang sa Kanya tayo ay maging katuwiran ng Diyos. 2 Korinto 5:17-21. Hindi dinala ng Diyos ang mga tao dahil sa anumang ginawa nila. Ito ay tungkol sa pinaniniwalaan nilang ginawa ng Diyos para sa kanila. 10.1.2. Naniniwala ako sa Diyos? Ang paniniwala sa Diyos ay bahagi lamang ng kung ano ang kinakailangan. Kita mo, kahit ang mga demonyo ay naniniwala diyan. Sinasabi mo na mayroon kang pananampalataya dahil naniniwala ka na mayroong isang Diyos. Mabuti para sa iyo, kahit na ang mga demonyo ay naniniwala dito at sila ay nanginginig sa takot. Santiago 2:19 na New Living Translation. Dapat mo ring kilalanin na ikaw ay isang makasalanan at sa gayon ay hindi mo kayang mamuhay sa langit kasama ng Diyos hanggang hindi mo malutas ang iyong problema sa kasalanan. Ngunit ang iyong mga kasamaan ang naghiwalay sa iyo at sa iyong Diyos at ang iyong mga kasalanan ay ikinubli ang kanyang muka sa iyo. Isayas 50:2. Dapat kang maniwala na ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa iyong mga kasalanan. Iyan ang tanging daan patungo sa langit, sa pamamagitan ni Jesus. Huwag hayaang mabagabag ang iyong puso. Maniwala ka sa Diyos. Maniwala ka rin sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan,
ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Juan 14:1-6. 10.1.3 Lumaki ako sa isang Kristiyanong tahanan? Ang pagiging isang mananampalataya ay nangangailangan sa iyo na gumawa ng isang personal na desisyon tungkol kay Jesus. Hindi magagawa ng ibang tao ang desisyong iyon para sa iyo. Ang pinakamahusay na magagawa ng ibang tao upang matulungan kang maging isang mananampalataya ay ang manalangin para sa iyo. Sa pamamagitan ng pananalangin para sa iyo, hinihiling nila sa Diyos na tulungan kang makilala siya at kung ano ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Ikaw ay mananagot sa Diyos para sa iyong sariling kasalanan. Wala ng iba. Iniutos ng Panginoon na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga ama. Ngunit ang bawat tao ay mamamatay para sa kanyang sariling kasalanan. Ikalawang Hari 14:6 Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ay luluhod ang bawat tuhod. Bawat dila ay magtatapat sa Diyos. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magsusulit ng kaniyang sarili sa Diyos. Mga Romano 14:11-12 Sa kasulatang ito, natutunan natin na ang ating puso ay dapat maging tama sa Diyos at ang pagbabagong iyon ay dulot ng Espiritu ng Diyos. Iyan ang banal na Espiritu na natatanggap ng mga mananampalataya kapag sila ay naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Sapagkat hindi ka tunay na Hudyo dahil lamang sa ipinanganak ka ng mga magulang na Hudyo o dahil dumaan ka sa seremonya ng pagtutuli. Hindi. Ang isang tunay na Hudyo ay isa na ang puso ay matuwid sa Diyos. At ang tunay na pagtutuli ay hindi lamang pagsunod sa titik ng batas. Sa halip, ito ay isang pagbabago ng puso na ginawa ng Espiritu ng Diyos. At ang taong may nagbagong puso ay naghahanap ng papuri mula sa Diyos, hindi mula sa mga tao. Mga Romano 2:28-29 na New Living Translation. Nilapitan ni Jesus ang bawat tao at kumakatok sa pintuan ng kanilang puso. Dapat piliin ng bawat tao na buksan ang pinto at anyayahan siyang pumasok. Narito, nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man ay dumirinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, kung magkagayoy papasok ako sa kaniya at kakain akong kasama niya at siya'y kasama ko. Ang magtagumpay ay ibibigay ko sa kaniya na maupong kasama ko sa aking luklukan, kung paanong ako naman ay nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kaniyang luklukan. Apokalipsis 3:20-21. Isaalang-alang natin si Judas. Isa siya sa orihinal na 12 disipulo ni Jesus. Nabuhay siya at naglakbay kasama ni Jesus. Narinig ang lahat ng kanyang mga turo at nakita ang lahat ng mga himala. Naka-front row seat siya. Si Judas ay hindi naligtas dahil hindi siya naniwala. Siya ay napalibutan ni Jesus, ngunit hindi kailanman naglagay ng kanyang pananampalataya sa kanya. Wala siyang personal na kaugnayan kay Jesus na kailangan para sa kaligtasan. Dahil hindi naniwala si Judas, nagawang angkinin siya ni Satanas at nagawa siyang ipagkanulo si Jesus. Sa ikalawang kasulatan sa ibaba, si Jesus ang nakaupo sa hapag kasama ng kanyang mga alagad. Pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag ding Iscariote na ibinilang sa 12. Umalis siya at nakipag-usap sa mga punong saserdote at mga kapitan kung paano niya maibibigay siya sa kanila. Lucas 22:3-4 At nang sumapit na ang gabi, ay naupo siya sa hapag na kasama ng 12 alagad. Habang sila ay kumakain, sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay paroroon ayon sa nasusulat tungkol sa kaniya. Ngunit sa aba ng taong iyon,
na sa pamamagitan niya ay ipagkakanulo ang anak ng tao. Mas mabuti pa sa lalaking iyon kung hindi siya isinilang. Si Judas na nagkanulo sa kanya ay sumagot, "Hindi ako, hindi ba, Rabi?" Sinabi niya sa kanya, "Sinabi mo ito." Mateo 26, 20 hanggang 21, 24 hanggang 25. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na mas mabuti para sa kanyang nagkanulo kung hindi pa siya ipinanganak. Iyan ay dahil bagaman si Judas ay lumaki kasama ni Jesus, hindi siya naniwala kay Jesus. Kaya't ang kanyang walang hanggang tirahan ay ang lawa ng apoy. 10.1.4 Nabinyagan. Ako? Ang pagpapabinyag ay hindi magliligtas sa iyo. Ibig sabihin may ginawa ka para mapunta sa langit. Hindi mo makukuha ang daan patungo sa langit. Sa pamamagitan ng pananampalataya nakapasok ka, hindi sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Tungkol ito sa ginawa ng Diyos para sa iyo. Gaya ng sinasabi ng 2 kasulatan dito, tayo ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi ng mga gawa na walang sino mang magmapuri. Efeso 2:8-9. Ano nga ang sasabihin natin na nasumpungan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, siya'y may maipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Para sa ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya bilang katuwiran. Ngayon ay hindi nasusulat na ito ay ibinilang sa kanya para lamang sa kanyang kapakanan, kundi para sa atin din kung kanino ito ibibilang na sumasampalataya sa kanya na bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay. Yamang inaaring ganap nga sa pamamagitan ng pananampalataya ay mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga Romano 4:1-3, 23-24, 5:1. Kung umaasa ka sa isang bagay maliban sa pananampalataya na magliligtas sa iyo tulad ng iyong binyag o iyong pagtutuli, kung gayon hindi ka ligtas, makinig ka. Ako, si Pablo, ang nagsasabi nito sa iyo. Kung umaasa ka sa pagtutuli upang ikaw ay matuwid sa harap ng Diyos, kung gayon si Kristo ay walang pakinabang sa iyo. Sapagkat kung sinisikap ninyong gawing matuwid ang inyong sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, nahiwalay kayo kay Kristo. Nahulog ka na sa biyaya ng Diyos. Ngunit tayong namumuhay sa pamamagitan ng Espiritu ay sabik na naghihintay na tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya ang katuwirang ipinangako ng Diyos sa atin. Sapagkat kapag tayo ay naglalagak ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus, walang pakinabang ang pagiging tuli o hindi tuli. Ang mahalaga ay ang pananampalataya na nagpapahayag ng sarili sa pag-ibig. Galatia 5:2-4-6 na New Living Translation. Sinasabi ng Biblia na dapat kang magpabautismo, ngunit hindi para iligtas ang iyong kaluluwa. Ang mga mananampalataya ay nilalayong magpabautismo upang ipakita ang kanilang pananampalataya at ipakita ang desisyon na kanilang ginawa na maniwala kay Jesus. Tulad ng mayroon kang seremonya ng kasal upang ipagdiwang at ipakita ang kaugnayan mo sa iyong asawa, ang binyag ay nagdiriwang at nagpapakita ng kaugnayan mo kay Jesus. Si Pedro, isa sa mga disipulo ni Jesus, ay nagsasabi sa atin na ang bautismo ay tugon sa Diyos mula sa isang malinis na budhi. Magkakaroon ka lamang ng malinis na budhi kapag naniwala ka kay Jesus. At ang tubig na iyon ay isang larawan ng bautismo, na ngayon ay nagliligtas sa iyo. Hindi sa pamamagitan ng pag-alis ng dumi sa iyong katawan,
kundi bilang tugon sa Diyos mula sa isang malinis na budhi. Ito ay mabisa dahil sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Unang Pedro 3:21 bagong buhay na salin. Ang isang magandang halimbawa mula sa Biblia ay ang magnanakaw na nasa krus sa tabi ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus na siya ay nasa paraiso kasama niya sa araw na iyon, ngunit hindi siya nabautismuhan, at namatay siya pagkatapos mamatay si Jesus. Naligtas siya dahil sa kanyang pananampalataya. Ang kasulatang ito ay isang salaysay ng pagkakapako kay Jesus sa krus kasama ng 2 kriminal. May iba pa, 2 kriminal na dinala kasama niya upang patayin. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Bunggo, doon nila siya ipinako sa krus kasama ng mga kriminal, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Iniinsulto siya ng isa sa mga kriminal na binitay na nagsasabi, "Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami." Datapuat sumagot ang isa at pinagwikaan siya na nagsabi, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa ilalim ng gayunding kahatulan?" At tayo nga ay makatarungan, sapagkat tinatanggap natin ang nararapat na gantimpala para sa ating mga gawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso." Lucas 23:32-33, 39-43. Ang isa pang punto mula sa Biblia ay hindi binautismuhan ni Jesus ang sinuman. Kung iyon ay isang bagay na kinakailangan upang makapasok sa langit, hindi ba sa palagay mo ay pumunta si Jesus sa lahat ng dako upang mabautismuhan ang lahat? Ipinaliwanag iyon sa atin ni Apostol Pablo dahil hindi rin siya nagbautismo sa mga tao. Ito ay dahil pareho silang sinugo upang ipangaral ang mabuting balita dahil iyon ang nagliligtas sa mga tao. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang mabuting balita, hindi sa karunungan ng mga salita, upang ang krus ni Kristo ay hindi mawalan ng bisa. Unang Korinto 1:17. Ang pagpasok sa langit itinuring na isang mananampalataya na bubuhay sa kawalang hanggan kasama ng Diyos, at ang pagiging ligtas ay tungkol sa isang bagay lamang, ang iyong paniniwala na si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan. 10.1.5. Nagpunta ako sa simbahan? Ang pagiging maligtas ay hindi tungkol sa kung ano ang nagawa mo o, gaya ng tawag dito ng Biblia, ang iyong mga gawa. Hindi mo makukuha ang daan patungo sa langit. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi ng mga gawa na walang sinumang magmapuri. Efeso 2:8-9. Ang daan patungo sa langit ay ang paniniwalang si Jesus ang daan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Juan 14:6. Kung nagsimba ka at natuto ka tungkol sa Diyos, kay Jesus, at marahil sa pagdagit, hindi ibig sabihin na inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus. Upang maligtas, kailangan mong magkaroon ng kaugnayan kay Jesus. Ang kasulatang ito ay nagsasalita tungkol kay Jesus nang ito ay sinabi sa kanya. Sa kanya rin naman kayo, nang marinig ninyo ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ng inyong kaligtasan, na sa kanya, nang kayo'y sumampalataya, ay tinatakan kayo ng ipinangakong Espiritu Santo. Efeso 1:13. Kapag naniwala ka kay Jesus, ikaw ay natatakan ng kanyang banal na espiritu, at ikaw at si Jesus ay naging isa, gaya ng inilalarawan ng kasulatang ito. Sa kasulatang ito,
si Jesus ang nagdarasal. Dalangin ko na sana silang lahat ay maging isa. Kung paanong ikaw, Ama, ay nasa akin at ako ay nasa iyo, upang sila naman ay maging isa sa atin. Upang ang mundo ay maniwala na ikaw ang nagpadala sa akin. Ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. Upang sila ay maging isa kahit na tayo ay isa. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Upang sila'y maging ganap sa isa. Upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y inibig mo gaya ng pag-ibig mo sa akin. Si Juan 17:21-23. Ang gawain ng pagdalo sa simbahan ay hindi magliligtas sa iyo. Ang iyong naririnig at nababasa sa simbahan at naniwala tungkol kay Jesus ang magliligtas sa iyo. Dapat mong ilagay ang iyong pananampalataya kay Jesus upang maligtas. 10.1.6. Nabasa ko ang Biblia? Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Biblia, Diyos, Jesus, at iba pa, hindi magliligtas sa iyo. Kailangan mong ipanganak muli. Mayroong isang magandang halimbawa nito sa Biblia. Ang kanyang pangalan ay Nicodemus. Siya ay isang Pariseo, isang lalaking may mataas na pinag-aralan at nag-aral sa mga banal na kasulatan ng mga Hudyo. Siya mismo ay malamang na isang guro ng mga banal na kasulatan. Tinanong niya si Jesus kung ano ang kailangan para maligtas. Narito ang sinabi ni Jesus sa kanya. Sinagot siya ni Jesus, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban kung ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paanong maipanganganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Maaari ba siyang pumasok sa pangalawang pagkakataon sa sinapupunan ng kanyang ina at ipanganak?" Sumagot si Jesus, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu." Juan 3:3-6. Hindi sinabi sa kanya ni Jesus na basahin ang kasulatan at isaulo ang lahat. Hindi. Sinabi sa kanya ni Jesus na kailangan niyang ipanganak muli sa espiritu. Iyan ay isang pagtukoy sa banal na espiritu ng Diyos, at makukuha mo ang banal na espiritu kapag nailagay mo na ang iyong pananampalataya kay Jesus. 10.1.7. Nag-volunteer ako sa simbahan? Ang pagboluntaryo sa simbahan o paggawa ng iba pang mabubuting gawa sa pangalan ng Diyos o ni Jesus ay hindi ginagawang isang mananampalataya at hindi nito ililigtas ang iyong kaluluwa. Sa kasulatang ito, si Jesus ang nagsasalita at tinutugunan niya ang eksaktong problemang ito, ang mga taong nakagawa ng mabubuting gawa sa pangalan ni Jesus ngunit hindi nakapasok sa langit. Sinabi ni Jesus na hindi niya sila kilala. Siyempre alam niya kung sino sila, ngunit ang ibig niyang sabihin ay wala siyang relasyon sa kanila. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, "Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan? Sa iyong pangalan ay nagpalayas ng mga demonyo, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming makapangyarihang gawa?" Tapos sasabihin ko sa kanila, "Hindi kita kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan." Mateo 7:21-23. Tandaan na ang pagiging maligtas ay tungkol sa biyaya ng Diyos at sa kanyang pagmamahal sa iyo. Hindi ito tungkol sa iyong mga nagawa o kung gaano ka nagsisikap para sa Kanya. Ito ay bumaba sa paniniwala at pagkakaroon ng kaugnayan kay Jesus.
Iyan ang tanging gawaing hinihiling ng Diyos sa iyo, na naniniwala ka kay Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, ito ang tanging gawaing nais ng Diyos mula sa inyo, manampalataya kayo sa Kanyang isinugo. Juan 6:29 na New Living Translation. Pagkatapos ay ibibilang ka bilang matuwid dahil naniniwala ka. Ngayon sa Kanya na gumagawa, ang gantimpala ay hindi ibinibilang na biyaya, kundi bilang isang bagay na dapat bayaran. Ngunit sa Kanya na hindi gumagawa, ngunit naniniwala sa Kanya na nagpapawalang sala sa masama, ang Kanyang pananampalataya ay ibinibilang na katuwiran. Romano 4:4-5. 10.1.8 Nagbigay ako ng pera sa gawain ng Diyos? Ang pagbibigay ng pera sa isang simbahan o sa ibang mga organisasyon na gumagawa ng gawain ng Diyos ay hindi magdadala sa iyo sa langit. Hindi mo mabibili o kumita ang iyong paraan sa presensya ng Diyos. Sa dalawang kasulatang ito, si Jesus ang nagsasalita sa mga Pariseo. Nagbibigay din sila ng pera, ngunit binaliwala nila ang pinakamahalaga, ang pananampalataya. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagkunwari, sapagkat ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng yerbabuyna, ng eneldo, at ng kumin, at hindi ninyo ginagawa ang mas mahahalagang bagay ng kautusan, katarungan, awa, at pananampalataya. Ngunit dapat na ginawa mo ang mga ito at hindi iniwan ang iba na hindi nagawa. Mateo 23:23. Anong kalungkutan ang naghihintay sa inyong mga Pariseo, sapagkat kayo ay maingat sa pagbibigay ng 10 kahit na ang pinakamaliit na kita mula sa inyong mga halamanan ng damo, ngunit binabaliwala ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Dapat kang magbigay ng 10. Oo, ngunit huwag mong pabayaan ang mas mahahalagang bagay. Lucas 11:42 bagong buhay na salin. Dahil lamang sa pagbibigay mo sa gawain ng Diyos ay hindi nangangahulugan na kilala mo si Jesus at naniniwala na siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Si Jesus din ang nagsasalita sa kasulatang ito at sinabi niya na maraming tao na gumawa ng mabubuting gawa sa kanyang pangalan ay hindi makakapasok sa langit. Ito ay dahil hindi niya kilala ang mga ito. Ang banal na espiritu ni Jesus ay hindi kailanman nabuhay sa loob nila dahil hindi sila kailanman naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan? Sa iyong pangalan ay nagpalayas ng mga demonyo, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming makapangyarihang gawa? Tapos sasabihin ko sa kanila, hindi kita kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mateo 7:21-23. Kailangan mong pumili sa pagitan ng pagsamba sa Diyos at pagsamba sa pera. Alam ko, lalo na ngayon, na parang kaya ng pera lahat ng problema mo. Sumasang-ayon ako na tiyak na malulutas nito ang marami sa iyong mga problema sa lupa. Ang problema sa diskarte na iyon ay ang iyong buhay sa iyong kasalukuyang katawan sa lupa ay isang singaw lamang kumpara sa kawalang hanggan. Ang pagkakaroon ng pera ay maaaring maging mahirap para sa iyo na matanto na kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. Isang kabataang mayamang lalaki ang lumapit kay Jesus isang araw at nagtanong kung ano ang kailangan niyang gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Narito ang sinabi sa kanya ni Jesus. Narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Mabuting guro, anong mabuting bagay ang aking gagawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya ni Jesus, Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit.
At halika, sumunod ka sa akin. Ngunit nang marinig ito ng binata, siya ay umalis na malungkot sapagkat siya ay isa na may malaking pag-aari. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang isang mayaman ay papasok sa kaharian ng langit na may kahirapan." Mateo 19, 16, 21 hanggang 23. Sinabi sa kanya ni Jesus na ipagbili ang lahat ng kanyang mga gamit, ibigay ito sa mga dukha, at pagkatapos ay pumunta at sumunod sa kanya. Gusto ni Jesus na makita kung sino o ano ang pinakamamahal niya. Dahil malungkot na umalis ang mayamang lalaki, tila mas mahal niya ang kanyang mga gamit kaysa kay Jesus. Ito ay dahil imposibleng sambahin ang Diyos at ang pera. Ito ay isa o ang isa pa. Sa kasulatang ito, ang ibig sabihin ng mammon ay pera o kayamanan. Walang sinuman ang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya naman ay magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang isa. Hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos at kay Mammon. Mateo 6, 24. Sumuko ka sa Diyos at bibigyan ka niya. Tandaan na ang tanging hinihiling ng Diyos sa iyo upang maligtas ay ang iyong pananampalataya kay Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ito ang tanging gawaing nais ng Diyos mula sa inyo. Manampalataya kayo sa kanyang isinugo." Juan 6, 29 na New Living Translation. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi ng mga gawa na walang sinumang magmapuri. Efeso 2, 8 hanggang 9. Kapag nagpasya kang maniwala kay Jesus, kung gayon ang perang ibinibigay mo para sa gawain ng Diyos ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Magbibigay ka mula sa malinis na puso na hinugasan ng banal na espiritu. Mag-iimbak ka ng kayamanan sa langit. Huwag kayong mag-imbak ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, kung saan ang gamo-gamo at kalawang ay sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay pumapasok at nagnanakaw. Ngunit mag-ipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, kung saan walang tanga o kalawang man ay sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi nanghuhukay at nagnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Mateo 6, 19 hanggang 21. 10.2. Bakit na-rapture ang mga taong ito? 10.2.1. Mga taong hindi nagmumukhang Kristiyano? Ang mga Kristiyano, mga taong naglagay ng kanilang nakapagliligtas na pananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ay hindi kailangang tumingin sa isang partikular na paraan. Magmumula sila sa lahat ng antas ng pamumuhay, lahat ng kultura, lahat ng bansa, at lahat ng lahi. Ang dalawang kasulatang ito ay naglalarawan ng katotohanan ito. Ang unang banal na kasulatan ay naganap pagkatapos ng rapture, kaya ito ay isang magandang paglalarawan ng mga tao na raptured. Ang ikalawang kasulatan ay naganap pagkatapos ng pagdagit sa panahon ng kapighatian, at ito ay isang magandang paglalarawan ng mga taong naligtas sa panahon ng kapighatian. Sinabi sa akin ng isa sa mga matatanda, "Huwag kang umiyak. Narito, ang leyon na mula sa lipi ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay. Siyang nagbubukas ng aklat at ng 7 tatak nito." Sila'y umawit ng isang bagong awit na nagsasabi, "Ikaw ay karapat-dapat na kunin ang aklat at buksan ang mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay, at binili mo kami para sa Diyos ng iyong dugo mula sa bawat lipi, wika, tao, at bansa." Apokalipsis 5:5, 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang malaking karamihan na hindi mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga lipi,
mga bayan at mga wika na nakatayo sa harap ng luklukan at sa harap ng kordero na nakadamit ng mapuputing damit na may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. Sila'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, "Ang kaligtasan ay sa ating Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero." Apokalipsis 7:9-10. Pansinin ang parehong mga kasulatan na nagpapakita ng mga taong naligtas mula sa bawat tribo, wika, tao at bansa. Iyan ay maraming pagkakaiba-iba. Ang mga taong na-rapture ay hindi lahat ay titingin sa isang partikular na paraan. Lahat sila ay magmumukhang iba. Ngayon, dahil lamang sa isang tao na manamit sa isang tiyak na paraan, ay hindi nangangahulugan na sila ay nag-subscribe sa isang partikular na relihiyon. Kung mayroon kang kapitbahay na isinumpa mong Muslim dahil nakasuot siya ng hijab sa kanyang buhok, hindi nangangahulugang sumunod siya sa pananampalatayang Muslim. Maaaring isinuot niya ito para sa anumang bilang ng mga kadahilanan tulad ng pagtanggap sa kultura, tradisyon, o kahit na dahil nagustuhan niya ito. Kung ang tao ay raptured, masasabi ko sa iyo na ang ibig sabihin ay naniniwala sila sa katotohanan ng Diyos tungkol kay Jesus. Ang sino mang tumawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Hindi mahalaga kung ano ang kanilang pinaniniwalaan noon pa man. Kung ipahahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sa puso, ang isang tao ay naniniwala na nagbubunga ng katuwiran. At sa pamamagitan ng bibig ang pagtatapat ay ginawa na nagbubunga ng kaligtasan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang sinumang naniniwala sa Kanya ay hindi mabibigo, sapagkat walang pagkakaiba sa pagitan ng Hudyo at Griyego, sapagkat ang iisang Panginoon ay Panginoon ng lahat at mayaman sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sapagkat ang sinumang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Romano 10:9-13. 10.22 Mga sanggol at maliit na bata. Malamang na nagtataka ka kung bakit kinuha ang mga sanggol at maliliit na bata kung hindi nila inilagay ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Iniisip mo na maliwanag na napakabata pa nila para gumawa ng ganoong desisyon. Ngayon, ang Biblia ay hindi partikular na nagsasalita tungkol dito, kaya ako ay gumagawa ng isang edukadong hula na ito ay nangyari. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang bawat isa ay ipinanganak na isang makasalanan at lahat tayo ay nangangailangan ng isang tagapagligtas. Nang magkasala si Adan, pumasok ang kasalanan sa mundo. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kamatayan, kaya't ang kamatayan ay lumaganap sa lahat, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Oo, ang isang kasalanan ni Adan ay nagdudulot ng kahatulan para sa lahat, ngunit ang isang gawa ng katuwiran ni Kristo ay nagdudulot ng tamang relasyon sa Diyos at bagong buhay para sa lahat. Mga Romano 5:12-18 New Living Translation. Gayunpaman, naniniwala ako na may panahon kung saan pinananagot tayo ni Jesus sa pag-unawa sa Ebanghelyo. Ang edad na iyon ay malamang na nag-iiba para sa bawat tao batay sa kung paano natatanging ginawa ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kung ang mga sanggol at maliliit na bata ay dinala, ito ay dahil hindi sila pinanagutan ng Diyos sa pag-unawa sa Ebanghelyo. Isaalang-alang natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bata. Ang panganay na anak ni Haring David ay namatay di nagtagal pagkapanganak. Nalaman natin na alam niyang kasama ng Diyos ang batang iyon sa langit dahil tiwala siyang makikita niya itong muli. Ang maliit na sanggol na ito ay hindi pinanagutan para sa paniniwala o pagkakaroon ng pananampalataya. Ngunit nang makita ni David na ang kaniyang mga lingkod ay nagbubulungan,
nahalata ni David na ang bata ay patay na. At sinabi ni David sa kaniyang mga lingkod, "Patay na ba ang bata?" Sinabi nila, "Siya ay patay na." Nang magkagayoy bumangon si David sa lupa at naligo at nagpahid ng langis at nagpalit ng kaniyang damit at siya'y pumasok sa bahay ng Panginoon at sumamba. Pagkatapos ay dumating siya sa kanyang sariling bahay. At nang siya'y humiling ay naghain sila ng tinapay sa harap niya at siya'y kumain. Nang magkagayoy sinabi ng kaniyang mga lingkod sa kaniya, "Ano itong iyong ginawa? Ikaw ay nag-ayuno at umiyak para sa bata habang siya ay nabubuhay, ngunit nang ang bata ay namatay, ikaw ay bumangon at kumain ng tinapay." Sinabi niya, "Habang ang bata ay nabubuhay pa, ako ay nag-ayuno at umiyak. Sapagkat aking sinabi, sino ang nakakaalam kung ang Panginoon ay hindi magmamahal sa akin upang ang bata ay mabuhay? Ngunit ngayon ay patay na siya. Bakit ako mag-aayuno? Maaari ko bang ibalik siya muli? Pupuntahan ko siya, ngunit hindi siya babalik sa akin." Ikalawang Samuel 12, 19-23. Sa Biblia, nalaman din natin na ang Diyos ay may aklat ng buhay kung saan isinusulat niya ang pangalan ng bawat tao. "Nakita ng iyong mga mata ang aking katawan. Sa iyong aklat ay nasusulat silang lahat, ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pa sa kanila." Awit 139, 16. Binawi ng Diyos ang pangalan ng isang tao kapag pinatigas nila ang kanilang puso laban sa Diyos at tumangging maniwala sa biyaya ng pagliligtas ni Jesus. Sa unang kasulatan, si Jesus ay nagsasalita, at ang huling kasulatan ay isinulat ni Haring David. Ang magtagumpay ay daramtan ng mapuputing damit, at hindi ko aalisin sa anumang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahahayag ko ang kaniyang pangalan sa harap ng aking Ama at sa harap ng kaniyang mga anghel. Apokalipsis 3:5. Si Moises ay bumalik sa Panginoon at nagsabi, "O, ang bayang ito ay nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa ng kanilang sarili ng mga Diyos na ginto. Gayunmay ngayon, kung ibig mo, patawarin mo ang kanilang kasalanan at kung hindi, pakisuyo, pawiin mo ako sa iyong aklat na iyong isinulat." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sino mang nagkasala laban sa akin ay aking papawiin siya sa aking aklat." Exodo 32:31-33. "Lumapit sa aking kaluluwa at tubusin ito. Tubusin mo ako dahil sa aking mga kaaway, sapagkat kanilang inuusig siya na iyong sinugatan. Sinasabi nila ang kalungkutan ng mga nasaktan mo. Kasuhan sila ng krimen sa krimen. Huwag hayaan silang pumasok sa iyong katuwiran. Maalis nawa sila sa aklat ng buhay, at huwag isulat na kasama ng mga matuwid." Awit 69, 18, 26-28. Sinasabi nito sa atin na ang lahat ay nagsisimula sa aklat ng buhay. Lamang kapag kaya nating tanggihan ang Diyos na tayo ay aalisin dito. Ang mga sanggol at maliliit na bata ay tiyak na hindi kayang tanggihan ang Diyos. Kaya't sa anong edad pinapanagot ang mga bata? Hindi sinasabi ng Biblia. Sinasabi nito sa atin na ang mga bata ay makakakain ng matigas na pagkain bago sila makatanggi sa kasamaan. Sa oras na ang batang ito ay sapat na upang piliin kung ano ang tama at tanggihan kung ano ang mali, siya ay kakain ng yogurt at pulot. Isaiah 7:15 New Living Translation. Nang iligtas ni Moises ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto at sila ay patungo sa lupang pangako, nalaman natin na ang maliliit na bata na walang kaalaman sa mabuti o masama ay nakapasok sa lupang pangako. At ang Panginoon ay nagalit sa akin dahil sa inyo na sinasabi, kayo rin ay hindi papasok doon. Si Josue na anak ni Nun na nakatayo sa harap mo ay papasok doon. Pasiglahin mo siya sapagkat ipapamana niya ito sa Israel.
Bukod dito'y ang iyong maliliit na bata na iyong sinabi na mabibihag o papatayin ang iyong mga anak na ngayon ay walang kaalaman sa mabuti o masama ay papasok doon. Ibibigay ko ito sa kanila at kanilang aariin. Deuteronomio 1:37 hanggang 39. Pagkatapos sa panahon ng ministeryo ni Jesus, sinabi niya sa amin na hayaan ang maliliit na bata na lumapit sa kanya dahil ang langit ay sa kanila. Ngunit sinabi ni Jesus, pahintulutan ang maliliit na bata at huwag mong pagbawalan silang lumapit sa akin, sapagkat ang kaharian ng langit ay pag-aari ng mga tulad nito. Mateo 11:14. Maging aliw sa pagkaalam na sino mang maliit na bata na nawala sa panahon ng pagdagit ay kasama na ngayon ng ating makalangit na Ama. 10.23 Mga taong malinaw na masama. Maaaring nahihirapan kang maniwala na kinuha lamang ng Diyos ang mga Kristiyano sa pagdagit dahil ang mga kriminal, mamamatay tao, manggagahasa at iba pa ay kabilang sa mga nawala. Kaya bakit sila kukunin ng Diyos? O ano ba talaga ang nangyari? Hindi maaaring ito ay pag-agaw ng Diyos. Kinuha o dinala ng Diyos ang lahat ng naglagay ng kanilang kaligtasan sa pananampalataya kay Jesus. Nangangahulugan iyon na naniniwala sila na ipinadala ng Diyos si Jesus, ang kanyang anak, sa lupa upang mamatay para sa kanilang mga kasalanan at pagkatapos ay ibinangon siya ng Diyos mula sa mga patay. Namatay si Jesus para sa kasalanan ng lahat at para sa lahat ng kasalanan. Kasama dyan ang mga kasalanan ng mga kriminal, mga mamamatay tao, mga rapist, you name it. Walang kasalanan na napakalaki para mapagtagumpayan ni Jesus. Walang tao, anuman ang kanilang nagawa, na lampas sa pagliligtas na biyaya ni Jesus. Mahal ng Diyos ang lahat at ipinadala si Jesus upang mamatay para sa lahat. Ipinaliwanag ito sa atin ni Apostol Pablo. Inilista niya ang lahat ng uri ng makasalanang tao at pagkatapos ay sinabi ang pinakamahalagang bagay, ang ilan sa inyo ay ganoon, ngunit kayo ay inaring ganap sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sinabi pa ni Pablo na siya ang pinakamasama sa mga makasalanan at alam niya na si Jesus ay namatay din para sa kanya. O hindi mo ba alam na ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag magpalinlang. Kahit na ang mga sexual na immoral, ni ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga lalaking patutot, ni ang mga homoseksual, ni ang mga magnanakaw, ni ang sakim, ni ang mga lasenggo, ni ang mga maninirang puri, ni ang mga mangingikil, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang ilan sa inyo ay ganoon, ngunit kayo ay nahugasan. Ngunit ikaw ay pinabanal. Ngunit kayo ay inaring ganap sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa Espiritu ng ating Diyos. Unang Korinto 6:9 hanggang 11. Bagamat dati akong isang lapastangan, mang-uusig at walang pakundangan. Gayunpaman, nakakuha ako ng awa dahil ginawa ko ito nang walang kaalaman sa kawalan ng pananampalataya. Ang biyaya ng ating Panginoon ay sumagana ng lubha sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Ang pananalita ay tapat at karapat-dapat sa lahat na tanggapin na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na sa kanila'y ako ang pinuno. Unang Timoteo 1:13 hanggang 15. Kung dinala ng Diyos ang isang taong binansagan na isang kriminal, mamamatay tao, o tulad nito, kung gayon, tulad ni Apostol Pablo, ganoon din sila noon. Nakilala nila si Jesus at naniwala na namatay siya para sa kanilang mga kasalanan. 10.24 Mga taong hindi kumilos tulad ng mga Kristiyano? Ang sinumang naglaho ay kinuha ng Diyos dahil sila ay isang mananampalataya sa gawaing ginawa ni Jesus para iligtas sila. Sa kasamaang palad,
Ang mga taong naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus ay madalas na hindi kumikilos tulad nito. Iyan ay dahil lahat tayo ay makasalanan. Ito ay ating kalikasan. Nagsalita si Apostol Pablo tungkol sa digmaang ito sa loob ng mga mananampalataya. Ang pagnanais na gumawa ng mabuti laban sa ating makasalanang kalikasan. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid bagay, sa aking laman, ay walang nananahan na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, ngunit hindi ko nasusumpungang gumagawa ito ng mabuti. Para sa kabutihan na nais ko, hindi ko ginagawa. Ngunit ang kasamaan na hindi ko ninanais na aking ginagawa. Datapuwat kung ang hindi ko ibig ang siyang aking ginagawa, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nananahan sa akin. Nasumpungan ko nga ang batas na, sa akin, habang ninanais kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay naroroon. Sapagkat ako ay nalulugod sa kautusan ng Diyos ayon sa panloob na pagkatao, ngunit nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap, na nakikipaglaban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala ako sa pagkabihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Kawawa naman akong tao, sino ang magliligtas sa akin sa katawan ng kamatayang ito? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, ating Panginoon. Kaya kung gayon sa pag-iisip, ako mismo ay naglilingkod sa batas ng Diyos, ngunit sa laman, sa batas ng kasalanan. Mga Romano 7:18-25. Ngunit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo tutuparin ang masamang pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. At ang mga ito ay salungat sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na inyong ninanais. Galatia 5:16-17. Ang mga mananampalataya ay mayroong banal na espiritu mula kay Jesus na nabubuhay sa loob nila, tinutulungan silang matuto tungkol sa Diyos, at tinutulungan silang mahalin ang iba nang walang pasubali. Ngunit ang mga mananampalataya ay nagkakasala pa rin. Lahat tayo ay nabubuhay sa isang bumagsak, makasalanang mundo, at madaling mahuli sa mga makamundong paraan. Kailangan ng hirap at disiplina para makalakad sa liwanag kasama ng Diyos araw-araw. Nakakalungkot na ang taong iniisip mo na na-rapture ay hindi nagpakita sa iyo ng pag-ibig ni Jesus. Dalangin ko na huwag mong ipaglaban ang mga ito o hayaan itong humadlang sa iyong pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos at pagliligtas ng biyaya sa iyong sarili. 10.3. Bakit hindi na-rapture ang mga taong ito? 10.3.1. Ilang mga Kristiyano. Maraming dahilan kung bakit maaaring tukuyin ng isang tao ang kanyang sarili bilang isang Kristiyano. Maaaring ito ay dahil ang kanilang pamilya ay Kristiyano, sila ay nagsisimba kung minsan o gumawa sila ng maraming gawain sa pangalan ni Jesus. Kung ang tao ay naiwan, masasabi ko sa iyo na hindi nila inilagay ang kanilang pananampalataya kay Hesukristo bago ang pag-agaw. Wala silang personal na relasyon sa Kanya na kinakailangan, hindi sila ipinanganak muli. Binalaan ni Jesus ang mga tao tungkol dito. Sinabi niya na higit pa sa paggawa ng mabubuting bagay, sa kanyang pangalan ang kailangan para makapasok sa langit. Kailangang makilala ka ni Jesus. Nangangahulugan iyon na ang kanyang banal na espiritu ay dapat manahan sa loob mo. Mangyayari lang yan kapag nagtiwala ka na sa Kanya. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan? Sa iyong pangalan ay nagpalayas ng mga demonyo at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming makapangyarihang gawa?
Tapos sasabihin ko sa kanila, hindi kita kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mateo 7:21-23. Ang mga taong ito ay naiwan dahil hindi sila naniniwala sa sinasabi sa atin ni Apostol Pablo dito tungkol kay Jesus. Ngayoy ipinahahayag ko sa inyo mga kapatid ang mabuting balita na aking ipinangaral sa inyo, na inyong tinanggap naman, na dooy kayo'y naninindigan, na sa pamamagitan naman niya'y kayo'y naliligtas, kung inyong pinanghahawakang matibay ang salita na aking ipinangaral sa inyo, maliban kung kayo'y magsisampalataya. Walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap naman, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, na siya'y inilibing, na siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, at siya'y napakita kay Cefas, pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid ng sabay-sabay, na karamihan sa kanila ay nananatili hanggang ngayon, ngunit ang ilan ay natutulog na rin. Nang magkagayoy napakita siya kay Santiago, at pagkatapos sa lahat ng mga apostol, at pinakahuli sa lahat, na gaya ng sa batang ipinanganak sa maling panahon, ay napakita rin siya sa akin. Unang Korinto 15:1-8. 10.3.2 Ilang Kristiyanong mangangaral? Ito ay medyo kapuspalad. Ang mga Kristiyanong pastor at mangangaral ay malamang na mga taong nagbasa at nag-aral ng salita ng Diyos. Karamihan ay may sapat na kaalaman tungkol sa kasulatan. Ang mga naiwan ay maaaring nahuli sa pagsunod sa batas, sa halip na maniwala sa nagliligtas na biyaya ni Jesus. Hindi nila kailanman hiniling kay Jesus na patawarin sila at dumating sa kanilang buhay. Katulad nitong babalang nabasa natin noon na ibinigay ni Jesus sa mga tao. Sinabi niya na ang ilang tao na gumawa ng makapangyarihang mga gawa sa kanyang pangalan tulad ng paghuhula at pagpapalayas ng mga demonyo ay hindi makakapasok sa langit dahil hindi sila kilala ni Jesus. Ngayon, alam na natin na alam ni Jesus ang lahat, kaya ang ibig niyang sabihin ay wala siyang kaugnayan sa mga taong ito. Ang kanyang banal na espiritu ay hindi nananahan sa kanila. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan ay nagpalayas ng mga demonyo, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming makapangyarihang gawa? Tapos sasabihin ko sa kanila, hindi kita kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mateo 7:21-23. Ito mismo ang nangyari sa mga Pariseo at Saduceo sa panahon ng ministeryo ni Jesus. Sila ay pinag-aralan ng mabuti sa mga banal na kasulatan ng mga Hudyo. Nalaman sana nila ang salita ng Diyos pabalik-balik. Ang ilan sa kanila ay nagturo pa ng mga banal na kasulatan sa sarili nilang mga disipulo, ngunit hindi nila kilala si Jesus o naniniwala sa ginawa niya para sa kanila. Lubos nilang nakaligtaan ang mensahe ng kasulatan dahil nakatuon sila sa paghahanap ng daan patungo sa langit. Si Jesus ang nagsasalita dito. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagkunwari, sapagkat kayo ay tulad ng mga libingang pinaputi, na sa labas ay nakikitang maganda, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumihan. Gayon din naman kayo sa labas ay nakikitang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Mateo 23:27-28. Binigyang liwanag ito ni Apostol Pablo para sa atin. Sinasabi niya sa atin na ang batas, ang pagsunod sa mga tuntunin, ay hindi makapagliligtas sa atin. Ang pananampalataya lamang kay Hesukristo ang gumagawa sa atin na matuwid.
Hindi sa pagkakaroon ng aking sariling katuwiran, yaong ayon sa kautusan, kundi yaong sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Filipos 3:9. Sapagkat kung ano ang hindi magawa ng kautusan, sapagkat ito'y mahina sa pamamagitan ng laman, ay ginawa ng Diyos na sinugo ang kaniyang sariling anak sa kawangis ng makasalanang laman, at dahil sa kasalanan, hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Roma 8:3. Kung ikaw ay naiwan, maging maingat sa pakikinig sa sinumang nagsasabing sila ay isang Kristiyanong mangangaral bago ang rapture. Dahil hindi sila naniniwala kay Jesus bago ang rapture, hindi nila nakuha ang malinaw na mensahe ng Diyos kung paano maliligtas. Hindi ako kumpiyansa na maipapaliwanag nila sa iyo ng mahusay ang alinman sa Biblia. Sana napagtanto nila ang kanilang pagkakamali at inilagay na nila ang kanilang pananampalataya kay Jesus ngayon. Mahusay nilang itinago ito bago ang rapture, kaya hindi magiging madali para sa iyo na sabihin kung totoo nga sila pagkatapos. Kaya maging maingat. Tandaan na ang mga nahulog na anghel ay maaaring magkunwaring mga anghel ng liwanag. Ang taong ito ay maaaring magkaroon ng espiritu ng Antikristo at maaaring nagtuturo ng isang grupo ng mga kasinungalingan. 10.4. Okay ba ang mga raptured people? 10.4.1. Ano ang nangyari sa mga taong na-rapture? Siyempre okay sila. Nakilala nila si Jesus sa mga ulap at sila ay kasalukuyang kasama ni Jesus at ng Diyos sa langit, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Pagkatapos tayong nangabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, kaya't makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Unang Tesalonica 4:16-17. Noong sila ay dinala, nakakuha din sila ng mga bagong katawan na angkop para sa makalangit na pamumuhay. Sila ay nagbago sa isang iglap at ngayon ay may mga immortal na katawan. Ngunit hayaan mong ibunyag ko sa iyo ang isang napakagandang sikreto. Hindi tayo lahat ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay magbabago. Ito ay mangyayari sa isang sandali, sa isang kisap mata, kapag ang huling trumpeta ay hinipan. Sapagkat kapag tumunog ang trumpeta, ang mga namatay ay bubuhayin ng walang hanggan. At tayong nabubuhay ay magbabago rin, sapagkat ang ating namamatay na mga katawan ay dapat mabago sa mga katawan na hindi mamamatay. Ang ating mga mortal na katawan ay dapat na mabago sa immortal na katawan. Unang Korinto 15:51-53 New Living Translation. Nang buhaying muli si Jesus, nagkaroon siya ng bagong immortal, niluwalhating katawan. Narito ang ilang bagay na natutunan natin tungkol sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay laman at buto. Nahawakan siya ng mga alagad at nadama na siya ay totoo. Nakakain pa rin si Jesus. Tunay na nabuhay ang Panginoon at nagpakita kay Simon. Habang sinasabi nila ang mga bagay na ito, si Jesus mismo ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, "Kapayapaan ang sumainyo." Ngunit sila'y natakot at napuno ng takot at inakala na nakakita sila ng isang espiritu. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo naliligalig? Bakit umuusbong ang mga pagdududa sa inyong mga puso? Tingnan mo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, na ako nga. Hipuin mo ako at tingnan mo, sapagkat ang espiritu ay walang laman at buto, gaya ng nakikita ninyo na mayroon ako." Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa.
Samantalang hindi pa rin sila nagsisisampalataya sa galak at nagtataka, ay sinabi niya sa kanila, "Mayroon ba kayong makakain dito?" Binigyan nila siya ng isang piraso ng inihaw na isda at ilang pulot pukyutan. Kinuha niya ang mga ito at kumain sa harap nila. Lucas 24, 34, 36 hanggang 43. Sa salaysay na ito, pagkatapos na mabuhay na mag-uli si Jesus, makikita natin na si Jesus ay maaaring lumakad sa mga pader o lumabas lamang sa labas ng hangin. Ngayon, hindi ako sigurado na magagawa ito ng mga taong na-rapture sa kanilang mga bagong katawan. Ngunit magagawa ni Jesus at siya lamang ang halimbawa na mayroon tayo ng isang taong may bagong katawan. Kaya't nang gabi na ng araw na iyon, ang unang araw ng linggo, at nang nakakandado ang mga pinto kung saan nagtitipon ang mga alagad, dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi sa kanila, "Sumaiyo ang kapayapaan." Juan 20:19. 10.4.2. Nasaan ang mga na-rapture na tao at ano ang ginagawa nila? Ang mga taong na-rapture ay kasalukuyang nasa langit kasama ng Diyos at ni Jesus. Sinasabi sa atin ng Biblia na mayroong ilang mga kaganapan na nangyari para sa kanila pagkatapos ng rapture. Ang paghatol sa upuan ng bema at ang piging ng kasal. Isa sa mga unang kaganapan na nangyari para sa kanila sa langit ay ang paghatol ng bema seat. Ito ay panahon ng mga gantimpala. Sinasabi sa atin ng Biblia na lahat tayo ay hahatulan dahil sa ginawa natin sa lupa. Para sa mga naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus, walang anumang paghatol ng mga kasalanan dahil kinuha iyon ni Jesus sa kanyang sarili. Sa halip, mayroong paghatol sa mga gawa kung saan maaaring makuha ang kayamanan at mga korona. Sa ibaba, makikita mo ang isang korona na nakuha ng ilan sa mga na-rapture na tao, ang korona ng katuwiran. Mula ngayon, ang korona ng katuwiran ay nakaimbak para sa akin, na ibibigay sa akin ng Panginoon ang matuwid na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa lahat ng nagmahal sa kanyang pagpapakita. Pangalawang Timoteo 4:8. Ngunit kung ang sinuman ay nagtatayo sa pundasyon na may ginto, pilak, mamahaling bato, kahoy, dayami o pinaggapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ipahahayag ito ng araw, sapagkat ito ay nahayag sa apoy. At ang apoy mismo ang susubok kung anong uri ng gawain ang gawain ng bawat tao. Kung mananatili ang gawa ng sinumang itinayo niya rito, tatanggap siya ng gantimpala. Kung masunog ang gawa ng sinuman, magdaranas siya ng kawalan, ngunit siya mismo ay maliligtas, ngunit parang sa pamamagitan ng apoy. Unang Korinto 3:12 hanggang 15. Sa Biblia, ang mga taong na-rapture ay madalas na tinatawag na nobya ni Kristo. Ang kasal sa lupa ay inilaan upang maging isang halimbawa ng ating relasyon kay Jesus. Sa mundo, mayroon tayong pinakamalapit, pinakamatalik na relasyon sa ating asawa. Iyan ang parehong uri ng relasyon na dapat nating magkaroon kay Jesus, isang malapit at matalik. Ang piging ng kasal sa langit ay ipinagdiriwang ang kaugnayang iyon kay Jesus. Tanging ang mga tao na naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus bago ang pagdagit ay makakasama sa espesyal na kaganapang ito. Sa ikalawang kasulatan sa ibaba, ang kordero ay isang sanggunian kay Jesus, at ang kanyang asawa ay ang mga mananampalataya na dinala o nabuhay na mag-uli sa pag-agaw. Sapagkat ikaw ay aking pinakasalan sa isang asawa, upang ikaw ay maiharap kong isang dalisay na birhen kay Kristo. Ikalawang Korinto 11:2. Tayo ay magalak at lubos na magalak at ibigay natin ang kaluwalhatian sa Kanya. Sapagkat ang kasal ng kordero ay dumating na,
at ang kanyang asawa ay naghanda ng kanyang sarili. Ibinigay sa kanya na magbihis siya ng maliwanag, dalisay, pinonglino, sapagkat ang pinonglino ay ang mga matuwid na gawa ng mga banal. Apokalipsis 19:7-8. 10.4.3 Pinagmamasdan ba tayo ng mga raptured people? Ang mas malaking tanong dito ay, makikita ba ako ng mga taong namatay o alam man lang kung ano ang nangyayari sa mundo? Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng ilang halimbawa na matututuhan natin. Alam nating may kagalakan sa langit kapag nagsisi ang isang makasalanan. Ipinahihiwatig nito na alam ng mga tao sa langit kapag ang isang tao ay naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Sa kasulatang ito, si Jesus ang nagsasalita tungkol sa kagalakang ito sa langit. Sinasabi ko sa inyo na gayunman ay magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. O sinong babae kung mayroon siyang 10 drakma na barya, kung nawala ang 1 drakma na barya, ang hindi magsisindi ng lampara, magwawalis ng bahay, at masikap na maghanap hanggang sa matagpuan niya ito? Kapag nasumpungan niya ito, tinitipon niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, "Makipagsaya ka sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang drakma na nawala sa akin." Gayunpaman, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Lucas 15:7-10. Nakikita rin natin na ang mga taong namatay pagkatapos ng rapture sa panahon ng kapighatian na naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus ay nagtatanong sa Diyos kung kailan niya ipaghihiganti ang kanilang kamatayan at hahatulan ang mga tao sa lupa. Ipinahihiwatig nito na alam ng mga taong iyon sa langit na hindi pa sila pinaghihiganti ng Diyos. Ang kordero ay tumutukoy kay Jesus. Nang buksan niya ang ika-5 tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoo ng kordero na mayroon sila. Sila'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, "Hanggang kailan, Guro, ang banal at totoo, hanggang sa hahatulan mo at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa lupa?" Apokalipsis 6:9-10. Sa isa pang halimbawa, nakikita natin ang buong populasyon ng langit na nagagalak sa pagkawasak ng lungsod ng Babylon ilang sandali bago ang ikalawang pagdating ni Jesus. Ang dakilang puta ay isang sanggunian sa lungsod na iyon. Sinasabi nito sa atin na ang lahat sa langit ay may kamalayan sa ilang mga kaganapan na nangyayari sa lupa. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay narinig ko ang parang isang malakas na tinig ng isang malaking karamihan sa langit na nagsasabi, "Aleluya! Ang kaligtasan, kapangyarihan at kaluwalhatian ay sa ating Diyos, sapagkat ang kanyang mga paghatol ay totoo at matuwid, sapagkat kaniyang hinatulan ang dakilang patutot na nagpasama sa lupa ng kaniyang pakikiapid at kaniyang ipinaghiganti ang dugo ng kaniyang mga lingkod sa kaniyang kamay." Isang segundo ang nagsabi, "Aleluya! Ang kanyang usok ay tumataas magpakailanman." Apokalipsis 19:1-3. Ang huling halimbawang ibibigay ko ay ang pag-uusap ni Haring Saul at ng isang patay na propeta ng Diyos, si Samuel. Naghimagsik si Haring Saul laban sa Diyos at hindi nakatanggap ng mga sagot mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta o panaginip, kaya nakahanap siya ng isang saykiko na dati niyang kinakausap ang mga patay. Oo, ginawa niya talaga iyon. Tingnan natin kung paano ito nangyari. Nang magtanong si Saul kay Yahweh, hindi siya sinagot ni Yahweh sa pamamagitan ng panaginip, sa pamamagitan ng Urim o ng mga propeta.
Nang magkagayoy sinabi ni Saul sa kaniyang mga lingkod, "Ihanap ninyo ako ng isang babaeng may masamang espiritu upang ako'y makapunta sa kaniya at makapag-usisa sa kaniya." At sinabi ng kaniyang mga lingkod sa kaniya, "Narito, may isang babae na may masamang espiritu sa Endor." Nang magkagayoy sinabi ng babae, "Sino ang aking iaahon sa iyo?" Sinabi niya, "Iharap mo sa akin si Samuel." Sinabi niya sa kanya, "Ano ang hitsura niya?" Sinabi niya, "Dumating ang isang matandang lalaki. Nakabalot siya ng roba." Naunawaan ni Saul na si Samuel iyon at iniyuko niya ang kanyang mukha sa lupa at nagpakita ng paggalang. At sinabi ni Samuel kay Saul, "Bakit mo ako ginulo upang iahon ako?" Sumagot si Saul, "Ako ay totoong nababagabag, sapagkat ang mga Filisteo ay nakikipagdigma laban sa akin, at ang Diyos ay humiwalay sa akin, at hindi na ako sinasagot pa sa pamamagitan ng mga propeta o sa pamamagitan ng mga panaginip. Kaya't tinawag kita upang maipaalam mo sa akin kung ano ang aking gagawin." At sinabi ni Samuel, "Bakit mo nga ako tinatanong? Yamang ang Panginoon ay humiwalay sa iyo at naging iyong kalaban? Ginawa ni Yahweh sa inyo ang sinabi niya sa pamamagitan ko. Inalis ng Panginoon ang kaharian sa iyong kamay at ibinigay sa iyong kapwa sa makatuwid bagay kay David, sapagkat hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon at hindi mo isinagawa ang kaniyang mabangis na puot kay Amalek, kaya't ginawa ng Panginoon ang bagay na ito sa iyo ngayon. Bukod dito'y ibibigay din ng Panginoon ang Israel na kasama mo sa kamay ng mga Filisteo. At bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay makakasama ko. Ibibigay din ng Panginoon ang hukbo ng Israel sa kamay ng mga Filisteo." Unang Samuel 28, 6-7, 11, 14 hanggang 19. Sa pag-uusap, nalaman natin na si Samuel, ang namatay na propeta ng Diyos, ay alam na iniwan ng Panginoon si Saul. Alam na sinabi ng Panginoon kay Saul na ibibigay niya ang kanyang kaharian kay David, at alam ni Saul na tumangging lipulin ang mga Amalekita. Ang mas nakakagulat ay alam ni Samuel na matatalo si Saul kinabukasan at siya at ang kanyang mga anak ay mamamatay at makakasama ni Samuel. Maliwanag na alam ni Samuel ang nangyayari sa lupa. Ngunit mayroon din siyang ilang kaalaman sa mga mangyayari sa hinaharap na malinaw na natanggap niya mula sa Diyos. Batay sa mga halimbawang ito, malalaman natin na ang mga tao sa langit ay talagang may ilang kaalaman sa kung ano ang nangyayari sa lupa. Gayunpaman, hindi kanila pinapanood na parang isang katakot-takot na stalker. Wika nga. Ang kanilang kaalaman ay malamang dahil sinabi sa kanila ng Diyos o ng isang anghel. 10.5. Makikita ko bang muli ang mga na-rapture na tao? Well, depende sa iyo ang lahat. Kung ilalagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus at naniniwala na siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan, kung gayon oo, makikita mo muli ang mga na-rapture na tao. Bilang isang mananampalataya, kung mamamatay ka bago ang ikalawang pagdating ni Jesus, makikita mo sila sa langit. Mamamatay ka bilang isang santo ng kapighatian. Isa na naligtas mula sa kapighatian at matinding pagdurusa. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang malaking karamihan na hindi mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harap ng luklukan at sa harap ng kordero na nakadamit ng mapuputing damit na may mga sanga ng palma. Sa kanilang mga kamay, sumagot ang isa sa mga matanda na nagsasabi sa akin, "Ang mga ito na nakadamit ng mapuputing damit, sino sila at saan sila nanggaling?" Sinabi ko sa kanya, "Panginoon, alam mo." Sinabi niya sa akin, "Ito ang mga nanggaling sa malaking pagdurusa.
hinugasan nila ang kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Apokalipsis 7, 9-13-14. Kung nakaligtas ka sa kapighatian bilang isang mananampalataya, makikita mo silang muli sa ikalawang pagdating ni Jesus at sa panahon ng milenyo, sa panahon ng paghahari ni Jesus sa lupa. Sa kasulatang ito, makikita natin kung ano ang nangyayari sa ikalawang pagparito ni Jesus. Matapos magapos si Satanas, pinaghiwalay ni Jesus ang mga mananampalataya na hindi nakatanggap ng marka at hindi sumamba sa Antikristo. Sila ang mga tupa. Makakasama nilang mamuhay si Jesus sa kanyang kaharian sa lupa. Ang mga taong na-rapture ay makakasama niya doon. Ngunit kapag ang anak ng tao ay dumating sa kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga banal na anghel na kasama niya, kung magkagayoy uupo siya sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Sa harap niya ay titipunin ang lahat ng mga bansa at ihihiwalay niya sila sa isa't isa, gaya ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanang kamay, ngunit ang mga kambing sa kaliwa. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa mga nasa kaniyang kanan, "Halina kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo buhat pa ng itatag ang sanglibutan." Kung magkagayoy sasabihin din niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa sa walang hanggang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel." Mateo 25, 31-34, 41. Kung pipiliin mong hindi maniwala, hindi mo na sila makikitang muli. Iyan ay dahil ang mga raptured na tao ay palaging naroon kung nasaan si Jesus, sa langit man o sa lupa, kasama niya sa kaharian ng milenyo. Kapag namatay ka, o kung nabubuhay ka sa pagbabalik ni Jesus, mapupunta ka sa lawa ng apoy na nilikha para kay Satanas. Sa kasulatan sa itaas, ikaw ang kambing.